Sa kabilang banda, si Sebastian. Nag-click off ako sa email, at nag-log off sa aking laptop. Kinuha ko ang aking telepono, nagtitingin ng mga bagong mensahe mula sa aking mga kliyente, o anumang may kaugnayan sa mafia. Bumukas ang pinto, at tumingala ako. Pumasok si Adam na mukhang pagod na pagod. Sumandal siya sa upuan, sa harap ng desk ko. "What's up?" tanong niya. "The roof," sagot ko, na ikinalaki ng mata niya. "Any pending work for the mafia?" tanong niya, at umiling ako ng no. "We complete everything and now we are free," sabi ko sa kanya, at nakahinga siya ng maluwag. Thanks God. Isang buong buwan na ang nakalipas, mula noong deal marriage, at kadalasan ay nandito ako, nakikipag-usap sa isang problema sa aming mafia. Ang aking katawan ay pagod sa lahat ng mga away at walang tulog na gabi. Kinailangan kong makabuo ng mga bagong diskarte sa pag-atake. May kumatok bago bumukas ang pinto at pumasok si Carter, may inabot na papel kay Adam. "What's that?" tanong ko. "Isang restriction para sa aking credit card," sagot niya, at naintindihan ko naman agad ang ibig niyang sabihin. Malaki ang ginagastos ni Alicia kaya nabaliw si Adam. "Speaking of credit card, bakit hindi ako nakakuha ng update mula sa bangko? Gaano karaming pera ang ginamit niya?" "Carter, may update ba para sa akin?" tanong ko at umiling siya ng no. "Katulad din noong nakaraang buwan," sagot niya. Kaya hindi siya gumastos ng pera. "Okay, uuwi na ako," sabi ko saka ako tumayo. "See you." Naglakad na ako palabas papunta sa kotse ko. Wala akong pakialam na maiwang naka-unlock ang opisina ko, dahil alam kong e-lock ito ni Carter o Adam bago sila umalis. Bawat isa sa kanila ay may ekstrang susi para sa aking opisina. Umupo ako at hinatid ako ng driver pauwi. Pumasok ako sa loob, at napunta ang mga mata ko kay Thalia, na abala sa pagluluto. "Good afternoon," bati ko sa kanya, kaya nakuha ko ang atensyon niya. "Good afternoon Sebastian," bati niya sa akin, bago bumalik sa trabaho. Lumingalinga ako sa paligid, para hanapin kung nasaan si Katrina. Kadalasan ay kasama niya si Thalia, ngunit ngayon ay wala siya rito. Ilang gabi, nadatnan ko siya malapit sa pool na nagbabasa ng libro, and I couldn't go swimming, since I didn't want her to see me, letting off some steam. "May hinahanap ka?" tanong ni Thalia, at napatingin ako sa kanya. "Nasaan siya?" tanong ko agad. "Wala siya sa bahay," maikling sagot niya. "Oh, kaya ngayon ang araw na sa wakas, ay nagpa siya siyang mag-shopping." Tahimik akong tumalikod para umalis, nang dumapo ang mga mata ko sa credit card ko sa dining table. Ito ay sa parehong lugar. Anong ginagawa niyan dito? Naguguluhang tanong ko. "Kanina pa yan, simula nang ihampas mo sa mesa," sagot ni Thalia. "Bakit? Bakit hindi niya ito dinala?" itinanong ko. Nagsalubong ang kilay niya, bakit niya ito dadalhin? "Para gumastos ng pera at mamili ng marami." Iminungkahi ko ang dalawang dahilan. Bumuntong hininga siya, "Okay, tama na. Kailangan nating mag-usap." Pinatay niya ang kalan, bago ibigay sa akin ang buong atensyon. Maaaring siya ang katulong dito, pero palagi ko siyang tinatrato na parang pamilya. Sa tuwing sasabihin niya sa akin ang tungkol sa isang bagay, I never minded, kasi halos every time tama siya. "Bakit sa tingin mo, pera mo ang hinahabol niya?" tanong niya. "Kasi kilala ko ang tatay niya, at he's a greedy man." "Sa tingin mo ba, gold digger siya, na nandito siya para sa pera mo, at sa bahay mo?" Pagtatanong niya, at tumango naman ako. "I think so," sabi ko. "Well, nagkakamali ka," sabi niya, na ikinakunot ng noo ko. Isang buwan akong kasama niya, and this sweet girl is everything, maliban sa isang gold digger. Proud niyang sabi. "Paano kung charade lang ang lahat ng ito?" giit ko. Tinawid niya ang kanyang braso sa kanyang dibdib. Tumutulong ba ang isang gold digger sa kanilang kasambahay sa kusina, dahil naiinip siya? Bumibili ba siya ng $100 na isda, para punuin ang isang walang laman na pond na ginawa ng kanyang driver, gamit ang kanyang sariling pera? Tumutulong ba siya kapag nagluluto ng hapunan, at naghuhugas ng pinggan tuwing gabi? Humihiling ba siya na samahan siya sa anumang pagkain, dahil ayaw niyang kumain ng mag-isa? Nagpasalamat ba siya sa tuwing nagpapasalamat siya o humihingi ng tawad sa tuwing nararamdaman niyang mali siya? Ano ang ginawa niya? Bumili siya ng mga isda para sa backyard pond, ulit ko at tumango siya. Gamit ang sarili niyang pera. Dagdag niya. Nasaan siya ngayon? Maingat kong tanong. Isang buong buwan na siyang nagwo-work from home. Ngayon ang unang araw na pagbalik niya sa kanyang opisina. Dagdag ni Thalia.
May opisina siya. Kailan siya babalik? Natagpuan ko ang aking sarili na nagtatanong. Hindi ko alam. Kaninang umaga sinabi niya sa akin na baka malate siya, sagot ni Thalia. So, this whole time nagkamali ako sa kanya. Lumipat din siya sa kwarto mo, sabi ni Thalia, napalingon ako sa kanya. Kailan? 3 linggo na ang nakalipas. Nagulat ako dun. Sa kwarto ko nga ako natulog, bakit hindi ko napansin na wala siya sa tabi ko sa kama? May gagawin pa ako, babalik ako. Kumatok ako sa pinto, naghihintay na may magbukas. Sa ngayon, nasa tapat kami ng bahay ni Leo, nina Carter at Adam. Paglabas ko ng bahay, tinawagan ko si Carter, at sinabing hanapin ang address ni Leo. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Si Carter ay muling nag-research upang malaman ang tungkol sa kanyang opisina, at nagulat ako nang malaman kung halos kasing yaman niya ako. Hindi niya gusto o kailangan ng pera. Bumukas ang pinto at isang babae, may hawak na isang baby, ang nakatayo doon na nakatingin sa amin na nababahala. Sino ba naman ang hindi? 3 suited men na mukhang nakakatakot na kumakatok sa iyong pinto. Yes. Hi, nandito kami para kausapin si Leo, sabi ko, at tumango naman siya. Leo, tawag niya, lumayo sa pinto. Pumasok na kami, at dinala niya kami sa sala. Umupo kami, hinihintay si Leo. Yes honey, napatigil siya nang dumapo ang mga mata niya sa amin. Lumapit si Leo sa asawa at ipinatong ang kamay sa ibabang likod nito. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata, habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang pamilya. Sebastian, binigyan niya ako ng pagkilala ng tango. I guess hindi alam ng asawa niya kung sino kami, habang nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang pangalan ko. Wala siya sa wedding office, kaya hindi niya ako nakita, pero sigurado akong narinig niya ang tungkol sa akin. May gusto ba kayong inumin? Tanong ni Mrs. sa amin. No, mabilis lang kami. Magalang na itinanggi ito ni Adam. How can I help you? Maingat na tanong ni Leo. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit ka pumunta sa akin para pakasalan ang sister mo, straightforward kung sabi. Parehong nagkatinginan ng asawa at si Leo. Okay, I'll be right back. Nagdahilan siya saglit. Ang baby ay nagsimulang gumawa ng ilang mga ingay, at ang asawa ay ngumiti sa kanya. Here, sabi ni Leo habang naglalakad papunta sa sala. Inabot niya kay Carter ang isang file, at binuksan iyon ni Carter. Ito ay isang testamento, naguguluhang sabi ni Carter. Oo, basahin mo ang huling paragraph, sabi ni Leo at ginawa ni Carter. Habang binabasa ng kanyang mga mata ang mga linya, pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. That makes no sense, she's alive, sabi ni Carter na nakatingin kay Leo. Tumango si Leo. Ideya ni Jason na pakasalan siya, at patayin para sa kanyang ari-arian. Ang file na ito ay naipadala ng hindi sinasadya sa aming opisina, at buti na lang nahawakan ko ito bago ang arranged marriage. Ano? Kinuha ko ang file mula kay Carter, at binasa ang kabuuan. Kung naiintindihan ko ng malinaw, ang lalaking Jason ay nagplano na ng lahat ng papel na ito para sa pagkamatay ni Katrina. Hindi maipaliwanag na kamatayan. Noong nalaman ko ito, nag-research ako sa kanya, at sinubukan kong humanap ng solusyon na makakapagligtas sa kapatid ko. Doon ko nalaman ang kontrata mo sa papa namin. Ikaw ang huling solusyon, at pasensya na sa pananakot sa iyo sa araw na iyon. Humingi ng tawad si Leo. Alam ba niya ang tungkol doon? Tanong ko, at umiling siya ng no. Ayokong sabihin sa kanya dahil alam kong magugulat siya, at ang pakikipag-usap sa aming mga magulang ay walang kabuluhan, dahil gusto nila ang kasal na ito sa anumang gastos, paliwanag ni Leo. Ngayon pakiramdam ko isa akong asshole. Sa simula, akala ko nandito siya para sa pera ko. Hindi ko na malaya na tulad ko ay stuck na pala siya sa wedding contract na ito. Hindi ko na siya pinadali, sa halip, kailangan niyang harapin ang malamig kong sarili. Salamat sa pagsasabi ng totoo, sabi ko at tumango naman siya. May nangyari ba? Curious na tanong ni Leo. I thought she married me for my money, kaya hindi ako pala kaibigan, totoo kong sabi. Pareho silang nakasimangot. She told us that you were nice, napaatras ang asawa. Bakit niya sasabihin iyon? Aalis na kami, sabi ko habang tumatayo. Ganoon din ang ginawa nina Adam at Carter. Naglakad na kami papunta sa front door. Wait. Lumingon kami sa asawa. Pwede ba kaming pumunta para makita siya? Tanong niya na ikinasalubong ko ng kilay. I wasn't that bad. Oo, pwede, sagot ko.
Tinanong ka lang niya kasi one time I went to drop Katrina at hindi ako pinapasok ng mga guards mo, dagdag ni Leo, sa likod niya. Iyon ay dahil hindi nila siya kilala, at dahil hindi ko sila pinayagan na papasukin siya. Kakausapin ko ang mga guard. I assure you, you will not have this problem again, wika ko at tumango naman sila. Naglakad na kami papunta sa sasakyan namin. What's now? Tanong ni Adam, habang nagmamaneho si Carter. I'll have to apologize to her, sabi ko, at tumango naman sila. Once again, nakauwi na ako. Pumasok ako sa kwarto ko, naligo at nagsuot ng sweatpants at white shirt. Lumabas ako ng kwarto at bumaba. Gusto kong makita ang mga isda na nakuha niya. Tinahak ko ang daan papunta sa guest house. Kumatok ako sa pinto, at binuksan ito ni Alfred. Binati niya ako at binati ko siya pabalik. Sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang isda, at sumama siya sa akin sa pond. Mukhang makulay at buhay na buhay ngayon. Iyan ay maganda, sumang-ayon ako. Dapat mong makita ang drawing na ginawa niya, it looks exactly like this, dagdag ni Alfred, kaya napatingin ako sa kanya. Nagpaint siya, tanong ko, wala akong alam sa kanya. Oo, nasa kwarto niya ang mga drawing niya. Dapat mong hilingin sa kanya na ipakita sa iyo isang araw. Sagot niya. Lumingaling ako sa paligid ng ilang minuto, bago ako nagdahilan at naglakad pabalik sa loob ng main house. Thalia, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Mas kilala siya ni Thalia kaysa sa akin, siguro kailangan kong magtanong sa kanya. Awkwardly akong nakatayo sa may counter na nakatingin sa ginagawa niya. Tsaka sasamahan tayo ni Carter at Adam sa hapunan, pagpapaalam ko sa kanya. Okay, gagawa ako ng bagay na gusto nyo, sabi niya at tumango naman ako. Thalia, saan ang kwarto niya? Tanong ko sa wakas, lumingon siya sa akin. Nasa pangalawang master bedroom siya, sagot niya, at tumango naman ako. Nang bumalik na siya sa trabaho, umakyat na ako sa kwarto niya. Alam kong hindi ako dapat pumasok sa kwarto ng kung sino-sino nang hindi nagtatanong, pero gusto ko lang itong makita. Binuksan ko ang pinto at pumasok na ako. Dumapo ang mga mata ko sa desk niya sa may dingding. Damn, she really went on and decorated this area. Ang kanyang pen, koleksyon ng mga marker ay medyo kaakit-akit. Ang koordinasyon ng kulay, ang organisasyon at ang paglilinis ay nasa punto. Naglakad ako palapit at kinuha ko ang ilan sa mga painting niya. Iginuhit at ipininta niya ang pond area, ang pool area sa gabi, at ilan pang mga larawan tulad ng mga bulaklak, landscape. Sa tuwing nakikita ko siya malapit sa pool, nagdo-drawing siya at nagpinta ng pool area. Maya-maya ay lumabas na ako ng kwarto niya at bumaba. Nakabalik na sina Adam at Carter, at pareho silang nagtatawanan at nag-uusap ni Thalia. Inabot niya sa akin ang kape ko, at nagpasalamat ako. Tumawag siya, mga 9 PM darating siya dito, pagpapaalam sa akin ni Thalia, at tumango naman ako. Sa kabilang banda, si Katrina. Nakakapagod ang araw na ito. Ang pananatili sa bahay ng isang buwan ay hindi magandang ideya. Kadalasan, nakakapagtrabaho ako ng 12 o higit pang oras ng walang pahinga, ngunit ngayon, I took 2 breaks. Medyo sumakit ang likod ko sa pagkakaupo ng tuwid, at ramdam ko ang pananakit ng leeg ko. Sanay na akong magtrabaho sa bahay, at maging komportable sa aking kama o sa sopa. Para akong spoiled brat na nagrereklamo. For some reasons, ang lahat sa opisina ay tahimik at nagtatrabaho ng mas naaangkop. Walang kalokohang pagkakamali, walang kulang, lahat ay busy sa kanilang mesa, walang chismis. I found it weird, kaya tinanong ko si Neri about it. Bakit lahat ng tao, weird? Naguguluhang tanong ko. Ikaw ang mafia bride, sagot niya sa kakaibang tono. Nagsalubong ang kilay ko, and medyo takot sila sa hobby mo. Ipinaliwanag niya. Bakit? Dito ako nagtatrabaho, hindi siya, tinuro ko. Well, she trailed off suddenly, mukhang kinakabahan. Ano? When you were working from home, araw-araw pumupunta dito si Jason, para hanapin ka, pagtatapat ni Neri na ikinagulat ko. Bakit gagawin iyon ni Jason? Hindi naman kami magkaibigan, o kung ano paman. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong ma-stress ka. Araw-araw ko siyang tinatakot na ipapakick out ko siya ng security guy, at aatras siya at aalis. Until last week, he was more stubborn and a pain in the ass. Nagpatuloy si Neri sa pagpapaliwanag.
Wala siyang pakialam sa security guy, kaya kailangan kong mag-improvise. Natapos kong sabihin kay Jason na kapag hindi siya umalis, tatawagan ko si Sebastian Alvaro, at sasabihin ko sa kanya na si Jason ay gumagawa ng eksena sa opisina, hinahanap ang kanyang asawa. Narinig ito ng lahat, at ngayon ay natakot sila. Anong ginawa mo? Hey, it worked. Hindi siya nagpakita ngayon, tinuro niya. Sinabi ba niya kung bakit niya ako gustong makita? Curious kong tanong. Oo, he was here to talk to you about your wedding. Sigurado siyang makikinig ka sa kanya, at iiwan mo si Sebastian. Sinabi niya sa akin. Ha, hindi totoo, sabi ko na ikinangiti niya. Alam ko. Anyway, my driver is waiting outside. I'll get going, see you tomorrow. Sabi ko habang tumatayo. Kinuha ko ang bag ko at ang coat ko. See you. Naglakad na ako palabas at nakita ko kaagad si Alfred habang kumakaway sa akin. Nakangiti ako habang naglalakad papunta sa sasakyan. Salamat sa pagpili kay Alfred Uber, pabiro niyang sabi habang binubuksan ang back door. Tumawa ako bago umupo, isinara niya ang pinto bago pumunta sa driver's side. Pagkatapos ay dumiretso kami sa bahay. Nang may park na niya ang sasakyan ay lumabas na kaming dalawa at pumasok sa loob. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Sebastian na nakaupo sa couch, kasama sina Carter at Adam sa tabi niya. Napatingin silang lahat sa tunog ng pag-click ng heels ko sa sahig. Nasa middle table ang laptop ni Sebastian, at bago ako pumasok ay nakatingin silang lahat sa screen. Sa di malamang dahilan, hindi umiwas ng tingin si Sebastian gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, nanatili ang matalim niyang titig sa akin na para bang sinusuri niya ako. Good night dear, narinig kong sabi ni Alfred kaya napalipat ang tingin ko sa kanya. Good night, ngiti ko. Naglakad siya papunta sa guest house, habang ako naman ay tahimik na naglalakad papunta sa hagdan. Nag-dinner na ako sa office kaya hindi na ako bababa. Pagpasok ko sa kwarto ko, inilapag ko ang handbag ko sa sofa, tinanggal ang heels ko, tinanggal ang butones ng jeans ko, at tinali ang buhok ko ng messy bun. Pumunta ako sa aking banyo at nag-relax na naligo, pinapawi ang aking mga kalamnan. Nang matapos ako ay nagpatuyo ako at nagsuot ng pajamas. Tumalon ako sa kama ko, dala ang isa sa mga librong binabasa ko. Binasa ko ang ilang pahina, at pagsulyap ko sa orasan ay 10:30 na ng gabi. Itinabi ko ang libro sa mesa ng kama bago tumayo. Nauhaw ako. Bumaba na ako at nang nasa kalagitnaan na ako ng hagdan, sumilip ako sa sala. Dimmed ang mga ilaw kaya madilim ang paligid, at duda ko na may nakaupo sa couch. I hate the dark, wala akong makita. Looking for someone. Napatalon ako sa gulat, lumingon ako para harapin ang boses. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa dibdib ko, habang nakahawak ako sa rehas. Tumayo si Sebastian ilang steps ang layo sa akin, and he was looking at me with an unreadable expression. No, sumagot ako. Why are you peeking? Did you see or hear something? Nag-aalalang tanong niya. Agad akong umiling ng no, ang dilim lang sa baba. Nagtataka siyang tumingin sa akin, yeah, dimmed the lights kanina. I'm not exactly fond of the dark, sabi ko at pinagmasdan ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Hindi siya umimik, sa halip, nilagpasan niya ako at bumaba. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa normal ang mga ilaw. Bumaba ako at huminto ng ilang metro ang layo sa kanya. Salamat. May kailangan ka ba sa baba? Matigas na tanong niya. I just wanted anything to drink, sagot ko at tumango naman siya. Pumunta siya sa malaking glass door at tumayo doon, nasa bulsa niya ang kamay niya habang ako naman ay pumunta sa kusina para kumuha ng baso ng tubig. Nakasandal ako sa counter habang umiinom. Lumipat ang mga mata ko sa kanya, at nakatingin pa rin siya sa labas. Ngayong nakatitig ako sa kanya, napansin kong naka-gray na sweatpants siya at puting t-shirt. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang walang suit. Ang t-shirt ay nagpalabas ng muscle ng kanyang braso, at ang outline ng kanyang likod ay showing clearly. Malaki ang puwet ng lalaking ito. Nilagay ko ang baso sa lababo, bago naglakad pabalik sa hagdan. Mula sa gilid ng aking mga mata, kitang-kita ko siyang gumagalaw. Halos nasa itaas na ako ng hagdan nang mamatay ang mga ilaw sa ibaba. Hinihintay niya ako, lumingon ako sa hallway papunta sa kwarto ko, at binuksan ko ang pinto. Tumingin ako sa likod ko, at nakita ko ang likod niya, naglalakad papunta sa kwarto niya. Ito ang unang beses na nagkausap kami. Kaninang umaga, nagising ako sa usual time ko.
Naghanda na ako para sa trabaho at kinuha ang bag ko bago bumaba. Pagliko ko para pumunta sa kitchen area, dumapo ang mga mata ko kay Carter na nakaupo sa dining table. Nakatutok ang mga mata niya sa phone niya habang mabilis na nagtatype ng kung ano. Hinanap ko si Thalia pero wala siya. Naglakad ako palapit sa kitchen counter at narinig ang mga footsteps ko, tumingin sa akin si Carter. Good morning, bati niya sa akin na may banayad ng ngiti. Natigilan ako, hindi ko inaasahan na kakausapin niya ako o nginingitian man lang ako. Good morning, ngiti ko pabalik. Napatingin ako sa dining table at nandoon na ang almusal, nakahanda na ang lahat. Nagtimpla ako ng kape bago naglakad papunta sa mesa at umupo sa usual seat ko na nasa harap ni Carter. Saglit akong napatingin sa kanya at doon napunta ang mga mata ko sa isang kakaibang logo sa kanyang t-shirt. Parang pamilyar pero mukhang kakaiba. Inilipat ko ang tingin ko sa sa balikat niya and everything clicked. Inside out ang t-shirt niya. Inside out yung t-shirt mo, wika ko kaya napatingin ulit siya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba bago bumuntong hininga. So that's why the security guards were looking at me weirdly. Pagtatapos niya kaya napangiti ako. Thank you, sabi niya at tumango ako sa kanya. Kinuha ko ang isa sa toasted bread at nilagyan ng butter ang ibabaw nito. Kumuha ako ng kaunti at malutong na parang gusto ko. Good morning. Lumingon ako sa kanan ko at nakita ko si Thalia at Alfred na naglalakad papunta sa amin. Good morning, bati ko sa kanila. Umupo si Thalia sa tabi ko, habang si Alfred naman ay umupo sa tabi ni Carter. Malapit nang dumating si Sebastian, sabi ni Thalia sa amin. Sinimulan niyang ihain sa kanila ang kanilang almusal, at inilagay ni Carter ang kanyang telepono sa gilid para tumutok sa kanyang pagkain. Here, sabi ni Thalia habang naglalagay ng scrambled egg sa plato ko. Thanks. Morning. Tumangala ako at nahagip ng mga mata ko ang mapupusok niyang mga mata na kulay abo. Parang kahapon, hindi siya umiwas ng tingin. Instead, he kept eye contact as he walked around the table at umupo sa left side ko. Umuupo siya kadalasan sa dulo ng mesa, bakit siya uupo sa tabi ko? Hindi ka ba uupo sa usual spot mo? Naguguluhang tanong ni Thalia sa kanya. Umiling siya ng no. I'm good. Napatingin ako kay Thalia. Kahapon unang beses niya akong kinausap pagkatapos ng isang buwan, at ngayon ay nakaupo siya sa tabi ko para mag-almusal. Iniisip ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Kumuha siya ng breakfast niya, at nagsimula na kaming kumain. Iyon ang unang pagkakataon na kaming lahat ay sabay-sabay na kumain. Pagkatapos ng almusal, hinatid ako ni Alfred sa aking opisina. Lumipas ang araw na medyo mabagal at nakakapagod. Pag-uwi ko, naligo ako at nagsuot ng pajamas at pumunta sa swimming pool area para gumuhit sa sketchpad ko. Nasa guest house si Thalia, at talagang tahimik at walang laman ang main house. Hindi kami sumabay sa dinner ni Sebastian, kaya nahulaan ko na nagtatrabaho pa siya. Walang sinabi si Thalia tungkol sa kanya, kaya hindi ko alam kung nasaan siya. Umupo ako sa upuan habang nakapalibot sa akin ang mga gamit ko. Masyado akong nahuli sa aking pagguhit kaya hindi ko napansin na may tumabi sa akin hanggang sa magsalita siya. Ang ganda ng drawing. Napatalon ako sa gulat, napaangat ang ulo ko para tingnan ng tao. Sebastian. Nakatayo siya doon, nakalagay ang kamay sa bulsa habang nakatingin sa akin. May hawak siyang tuwalya sa kabilang kamay. Naka-black t-shirt siya at navy blue na swim shorts. Salamat, sabi ko, at binigyan niya ako ng mariing tango. Pumunta siya sa katabing upuan at umupo. Inalis ko ang tingin ko sa kanya, at pinagpatuloy ang pagdodrawing ko. I'm sorry, bigla niyang sabi, kaya napatingin ako sa kanya. Nakatutok na ang mga mata niya sa akin. For what exactly? Tanong ko, medyo alam ko ang sinasabi niya, pero gusto kong sabihin niya. For my attitude, for the credit card thing, and everything I said, he trailed off. Makalipas ang isang buong buwan. Pero bakit bigla siyang humingi ng tawad? Ano ang nagpabago sa isip mo? Curious kong tanong. I learned about a few things, simpleng sagot niya, na ikina-confused ko. What things? What things? Inulit ko ang iniisip ko. Nagkibit balikat siya, things. Sa dismissive na sagot niya sa akin, I knew that he wouldn't tell me more anytime soon. Hindi mo ako kailangang patawarin kaagad. Take your time, idinagdag niya. Action speaks louder than words, sabi ko habang binalik ang tingin sa aking sketch. Napasulyap ako sa kanya, at nakatingin siya sa pool, nalilito sa sarili niyang pag-iisip.
Bahagya kong ipinilig ang ulo ko, bago ipinagpatuloy ang pagguhit. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng kaluskos sa tabi ko, at nang paglingon ko, lumapo ang mga mata ko sa isang hubot-hubad na likod. Nanlaki ang mata ko sa bagong view, pero hindi ako umiwas, hindi ko kaya. Nilagay ni Sebastian ang t-shirt sa upuan, bago naglakad papunta sa pool. Hindi na siya lumingon o nagdalawang isip, bago siya tumalon sa tubig na tumilamsik ito kung saan-saan. Buti na lang hindi ako masyadong malapit. Imbes na bumalik sa drawing ko, nakita kong nakatingin ako sa kanya na lumalangoy. Most of the time nasa ilalim siya ng tubig, pero kitang-kita ko ang silhouette niya. Lumapit siya at humiga sa kanyang likod, lumulutang sa tubig. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa paligid bago muling itinuon ang mga mata niya sa akin, kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Lumangoy siya sa gilid, at inilabas ang sarili sa tubig. Pumunta siya sa upuan niya, at kinuha ang towel at t-shirt niya. Pinulupot niya ang tuwalya sa leeg niya, bago lumingon sa akin. "Good night," sabi niya. "Good night." Umalis na siya, at naiwan akong nakatingin pa rin sa likod niya. Oh Lord! Simula noong araw na iyon, nagbago ang lahat. Mas madalas nasa bahay si Sebastian, at araw-araw siyang sumasama sa amin sa almusal at hapunan. Kinausap pa niya ako ng ilang beses higit sa lahat, para bumati ng good morning, good night, at tanungin kung working from home ako, o pupunta sa opisina. Napansin ko rin na mas komportable siyang mag-swimming sa pool na nakaupo ako sa upuan habang nagpipinta. At oo, nagpinta ako. Hindi ako nakipagtitigan sa kanya. Nasa opisina ako ngayon, binabasa ang last mail of the day. It was already 5:30 PM and Alfred would be here by 6 PM para sunduin ako. May kumatok sa pinto ko at bago ko pa masabi na come in, nagmamadaling pumasok na si Neri. "Jason," mabigat ang paghinga niyang sabi. Pagtingin ko sa paghinga niya, alam kong tumakbo siya papunta dito. Buong linggong hindi pumasok si Jason sa opisina, sa halip ay nagpadala siya ng mga bouquet ng DC sa opisina. Ito ay tulad ng 2 bouquets araw-araw, at hindi ko itinatago ang alinman sa mga ito. Tinanong ko ang aking mga empleyado kung gusto nila ito, at kinuha nila ito, either to give it to their girlfriend, boyfriend or their moms. Napasinghap ako ng pagod. "Saan?" "Sa main floor," mas mahinahon niyang sagot. "Let's go. I need to talk to him," sabi ko at tumingin siya sa akin na hindi sigurado. "Are you sure?" Parang 4 na energy drinks ang kinuha niya ng sabay. She stated. "I'll eventually have to talk to him. He can't keep doing this," sabi ko habang tumatayo. Naglakad ako papunta sa pinto, sinundan niya ako. "Bakit hindi mo tawagan ang asawa mo? Natatakot akong may gawin sa'yo si Jason," inamin ni Neri. "He won't. Napakaraming tao dito, plus the security guys would be there too." Pumasok kami sa elevator at pinindot ang main floor button. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto, at sinalubong ako ng maraming empleyado. Gumawa sila ng paraan sa gitna, at nakita ko si Jason. Malawak ang ngiti niya nang dumapo ang mga mata niya sa akin. "Finally," sabi niya bago tumitig sa mga security guys na humahawak sa kanya. Napatingin sila sa akin, at tumango ako sa kanila. Binitawan nila siya, ngunit nanatili sa likuran niya. "I'm so glad to see you." "Hindi ako pinapasok ng mga taong ito sa loob," sabi niya habang nakailang hakbang pasulong. "Oo, dahil ginagawa nila ang mga trabaho nila," matigas kong sabi. "Anong mga trabaho? Gusto lang kitang makita," tinuro niya. I crossed my arms on my chest. "Why exactly? Can't we talk in private?" Ayokong marinig ng ibang tao ang gusto kong sabihin. Tanong niya sabay turo sa mga tao sa paligid namin. "Well, kung hindi ka gumawa ng ganoong eksena, ang mga taong ito ay hindi lalabas dito na nakatingin sa iyo," sabi ko. Hindi niya pinansin ang sinabi ko at nagpatuloy. "Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak na pinadala ko?" Nagustuhan sila ng nanay ko. Narinig kong sabi ng isa sa mga empleyado ko mula sa karamihan na nagpapatawa sa lahat. Pinagmasdan ko ang kanyang nakangiting mukha na naging malamig na titig. Naikuyong niya ang kanyang panga, nanlilisik ang mga tao. "Anong ibig sabihin yan?" tanong niya sabay lipat ng tingin sa akin. "Bakit ko itatago ang mga bulaklak na iyon?" tinanong ko siya. "Dahil pinadala ko sila." "Again, why? Invalid na ang kontrata natin ngayon. Wala ka namang gagawin dito, so why are you waste your time?" itinanong ko. Nagbabanta siya ng ilang hakbang. "May bisa pa rin ito, at ipapakita ko sa iyo," sinabi niya.
Ipagpatuloy mo. Umalingaw-ngaw sa silidang hindi mapag-aalinlangan ang malalim na boses ni Sebastian. Inilipat ko ang tingin ko sa pinto, at doon siya nakatayo na walang emosyon at malamig na ekspresyon sa mukha. Nakasuot siya ng grayish suit at nakakatakot ang itsura niya ngayon. Nakalagay ang isang kamay niya sa bulsa. Napatingin ako kay Neri, and she frantically shook her head no as if telling me na hindi niya tinawagan si Sebastian. I know she didn't, she doesn't have his number, even I don't have his number. Sarcastic na tumawa si Jason, so you call him for backup. Lumapit si Sebastian, at tumayo ng ilang pulgada ang layo kay Jason. Si Sebastian ay mas malaki at mas matangkad kaysa kay Jason, na naging madali para sa kanya na makataas sa kanya. Binibigyan kita ng 5 minuto para makaalis dito ng alive. Kung nandito ka pa pagkatapos ng 5 minutong iyon, hindi ko maipapangako na aalis ka dito. Delikadong mababa ang sinabi ni Sebastian. Natahimik ang lahat, nakatingin sa dalawa. Si Jason, na mabangis ilang segundo ang nakalipas ay mukhang handa na siyang makaalis dito habang si Sebastian ay nanatiling kalmado. And if ever I see you here or hear from anyone na lumapit ka sa kanya kahit saan, huwag mong kalimutan na alam ko lahat tungkol sa'yo, at madali kitang mahahanap. Mariin niyang dagdag. Bahagyang nanlaki ang mata ko. Tahimik lang siyang pinagbantaan sa harap ng mga taong ito. Sinamaan siya ng tingin ni Jason bago sumugod sa labas. Tumango ang security guys kay Sebastian bago bumalik sa kanilang trabaho. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid namin, pero parang walang epekto yun sa kanya. Naglakad siya papunta sa akin. Hi, I'm Neri. Nagpakilala si Neri bago ito nagsalita. Tumango si Sebastian sa kanya. Tumingin siya sa akin, hindi makakapunta si Alfred, kaya ihahatid na kita pa uwi. I need to get my things from my office, sabi ko sa kanya. I'll wait here, sabi niya at tumango ako. Tumalikod na ako, at tinahak ko na ang daan papuntang elevator, sinundan ako ni Neri. Pagkasara ng pinto ay tumili si Neri. That was so fucking romantic. Sabi niya, kaya napaikot ang mga mata ko. At ang hot niya, dagdag niya. Alam ko, bumukas ang pinto at tinungo ko ang aking opisina. Inayos ko lahat ng gamit ko, kinuha ko ang phone ko, kinuha ko ang handbag ko, bago naglakad pabalik sa elevator. On my way, kumaway ako kay Neri. Paglakad ko papuntang main floor, may kausap si Sebastian sa phone niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, at tumayo ng ilang metro ang layo. Makalipas ang ilang segundo ay pinatay na niya ang tawag. Let's go. Tumugtog ang musika sa radyo, at iyon lang ang maririnig sa sasakyan. Nakatingin ako sa bintana, habang nagmamaneho si Sebastian pauwi namin. I have dinner with one of my clients tonight. Biglang sabi ni Sebastian na bumasag sa katahimikan. Lumingon ako para tignan siya. Okay, natigilan ako. Saglit niyang sinulyapan ako, bago ibinalik ang tingin sa daan. You need to come with me. Nagsalubong ang kilay ko, ako. Oo, alam nila na may asawa na ako, at hinihiling nila na sumama ka sa amin. Paliwanag niya. Oh, anong klaseng kliyente sila? Curious kong tanong. Normal na tao ba sila, mga mafia? Isang matatandang mag-asawa, walang kinalaman sa mafia. Sagot niya na parang binabasa ang iniisip ko. Okay, napapanatag ako. Ayokong mauwi sa away o putok ng baril ang hapunan sa halip na dessert. Pinark niya ang sasakyan, at lumabas na kaming dalawa. Pumasok na kami sa loob ng bahay, at pumunta sa mga kwarto namin. Pagkapasok ko, tinanggal ko ang heels ko at tinungo ang banyo. Mabilis akong naligo, nagpatuyo at sinuot ang aking bathrobe. Pumunta ako sa closet ko, at naghanap ng dress para sa dinner. Nakarinig ako ng katok sa pinto ng kwarto, kaya pumunta ako doon para buksan ito. Si Sebastian yun. We'll leave in 20 minutes. He informed me at tumango ako. Tumalikod na siya para umalis pero tumigil. Bumalik ang tingin niya sa akin, don't forget your ring. Natigilan ako sa kinatatayuan, habang naglalakad siya paalis sa kwarto niya. Napansin niya. Isinara ko ang pinto bago maghanda. Naglagay ako ng pabango bago kinuha ang isa sa mga purse ko. Kinuha ko ang phone ko, na nasa bed table at nag-charge, at inilagay sa purse. Gaya ng paalala ni Sebastian sa akin, sinuot ko ang wedding ring sa halip na ang aking purple ring. To be honest, hindi ko akalain na isusuot ko ulit ito. Nakarinig ako ng isa pang katok, at tumungo ako para sagutin.
Si Sebastian ay nakasuot ng black suit, white shirt at black tie. He looked good. His eyes landed on me and for a few seconds, he didn't say anything. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. We should leave. Tumango ako bago ko isinara ang pinto. Pareho kaming pumunta sa kotse niya at nag-drive siya papunta sa dinner place, which turns out to be a restaurant. Nag-park siya sa parking lot at huminto kami. Sebastian walked beside me, and put his arm forward. Tumingin ako sa kanya, bago nag-aalangan na ipinulupot ang braso ko sa kanya. Dumapo ang mga mata niya sa singsing, at mayroon siya, kung ano ang tila nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Naglakad kami papunta sa front desk kung saan nagtatrabaho ang isang young girl. Tumangala siya kay Sebastian at nag-double take bago ngumiti ng malandip. Mr. and Mrs. Alvaro, sabi ni Sebastian bago pa man siya makapagsalita. Mrs. Alvaro, that sounds weird. Ang ngiti ng young girl ay nagpunta sa isang manipis na linya, disappointedly. Saglit niyang inilipat ang tingin sa akin bago tumingin sa computer. Sa sandaling sinabi niya sa amin ang table number, pumasok kami sa loob at nakita ang elder couple sa tabi ng mesa. Naglakad kami papunta sa kanila, at tumayo sila para salubungin kami. Mainit na ngumiti sa akin ang babae bago ako hinila ng yakap. Ang babae ay nakasuot ng magandang royal blue na dress, off-shoulder, knee-level at may mga puting bulaklak sa ibaba. Ang lalaki ay nakasuot ng gray suit, white shirt at blue tie na bumagay sa damit ng babae. Hindi mo sinabi sa akin na ang ganda niya. Komento ng babae na nakatingin kay Sebastian. Hindi man lang niya sinabi sa amin ang pangalan niya. Dagdag pa ng asawa niya. Napatingin ako kay Sebastian. My bad, she's Katrina, and Katrina meet Mr. and Mrs. Castillo. Pakilala ni Sebastian sa amin. Nice to meet you. Same, you can call me Elisa, and him Eddie. Ngumiti si Elisa at tumango naman ako ng nakangiti. Umupo na kaming lahat sa mesa, at dumating ang waiter para kunin ang order namin. Parihaba ang mesa, tumabi sa akin si Sebastian habang si Elisa ay nasa harapan ko at si Eddie naman ay nasa harap ni Sebastian. So kailan pa kayo kasal? Curious na tanong ni Eddie. 2 months and 2 weeks, mariing sagot ni Sebastian. Oh, that's so recent, did you have your honeymoon yet? Casual na tanong ni Elisa na ikinapula ng pisngi ko. I heard Sebastian clear his throat before replying, no, we had work. Great, she exclaimed excitedly, we have a hotel not too far from here, we can lend you a nice suite for a week, or more. You don't have to, why not? Pinirmahan natin ang malaking kontratang ito, at ibinigay muna sa amin ang napakaraming inventory, isipin mo na ito ay bilang isang paraan ng pasasalamat sa iyo. Dagdag ni Eddie. Sinulyapan ako ni Sebastian bago tumango. Okay. Dumating na ang waiter, dala ang pagkain namin, at nagsimula na kaming kumain. Natapos ang pag-uusap ni na Sebastian at Eddie tungkol sa kanilang deal, kontrata at iba pang negosyante. I'm glad that I invited you and that you came. If you didn't, I would have to listen to them talking about deals and contracts na hindi ko maintindihan. Napangiti si Elisa. Kumunot ang noo ko, hindi ka nagtatrabaho sa opisina. Oh no, mas home designer ako. I like to create and decorate rooms, house and even backyards. Yung hotel na sinasabi ko kanina, yung unang project na ginawa ko. She explained. At nagtatrabaho ka sa isang opisina? Tanong niya at tumango naman ako. It's my dad's office but I look after half of the departments, while my brother look after the other half, sagot ko. Kung gayon, dapat mong maunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sabi niya sabay turo kina Eddie at Sebastian. Tumawa ako ng mahina, yeah. We had our dinner and around 9:30 p.m., tumayo na kami para umalis. Niyakap ulit ako ni Elisa habang nakikipagkamay si Eddie kay Sebastian. It was nice to meet you and have dinner with you. Ngumiti si Elisa at ngumiti din ako pabalik. Same, yeah, and now every time we have a dinner like this, I expect you to bring her along. Tinapik-tapik ni Eddie si Sebastian sa likod. I will, mariing sabi ni Sebastian. Nagpaalam muna kami, bago pumunta sa mga sasakyan namin. Ngayon ay sa wakas ay linggo. Maaga akong nagising, dahil hindi ako pupunta sa opisina. Kinuha ko ang phone ko, bago lumabas ng kwarto. Habang nakatingin ako ng diretsyo, nakita ko si Sebastian na naglalakad palabas ng kwarto niya. Bigla siyang dumilat at nagtama ang mga mata namin. Naka-white t-shirt siya at naka-grayish na short. Naglakad kaming dalawa, at huminto malapit sa hagdan. Hi, bati niya sa akin. Hi.
Hindi ka ba pupunta sa opisina ngayon? Tanong niya habang sinusulyapan ang suot ko at umiling ako ng hindi. At ikaw, itinanong ko. No, but I'll be working from home. Sumagot siya. Bumaba na kaming dalawa para mag-almusal. Napatingin sa amin si Thalia at ngumiti siya ng malawak. For some reason for the last couple of weeks, she was really happy. Umupo na kami para mag-almusal. Alauna na ng hapon at pareho kaming nakaupo ni Thalia sa couch sa may sala. Pareho kaming umiinom ng fresh juice na ginawa niya kanina. Nasa kwarto niya si Sebastian, nagtatrabaho. Nakarinig kami ng mga yabag at sabay kaming napalingon sa hagdanan nang makita si Sebastian na naglalakad papunta sa front door. Naka-blue suit siya, binuksan niya ito at makalipas ang ilang segundo ay pumasok si Adam na may kasamang babae sa likod niya. Kilala ko siya, si Alicia iyon, ang asawa ni Adam. Naalala ko siya nung ipinakita sa akin ni Thalia ang mga larawan. Alicia looked bored and annoyed. May hawak din siyang ilang shopping bag sa kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwalang hinila mo ako palabas ng mall para maupo dito sa bahay na ito. Sinamaan ng tingin ni Alicia si Adam. Hindi siya pinansin ni Adam at tumingin kay Sebastian, handa ka na ba? We need to do this today. Oo, let's go. Tumango si Sebastian. Bago umalis si Sebastian ay lumingon sa akin. I have to go out for important work, hindi ko alam kung anong oras ako babalik. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa loob ng sinabi niya iyon. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya sa akin kung saan siya pupunta o kung anong oras siya babalik. Karaniwan niyang tinatawagan si Thalia at sasabihin niya sa akin. Tumango ako sa kanya. Thalia, kunin mo ang mga bag ko at ipagtimpla mo ako ng cold juice. Narinig kong sabi ni Alicia. Inilagay ni Thalia ang kanyang baso sa gitnang mesa at kinuha ang mga bag mula sa kanya. Tumingin si Adam kay Alicia, umiling-iling na inis sa kanyang bitch attitude. Behave, binalaan siya ni Adam. Naka-cross arm siya sa dibdib niya, nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Make me. Bago pa may magawa si Adam. Hinawakan ni Sebastian ang braso niya. Bro, let's go. Lumabas silang dalawa at isinara ang pinto sa likuran nila. Bumuntong hininga si Alicia bago lumingon sa amin. I'm sorry Thalia, mahinang sabi niya. Tumawa si Thalia. It's okay. Lumingon sa akin si Alicia at ngumisi, you must be the new bride. Yeah, I'm Katrina, nagpakilala ako. Nice to finally meet you, I'm Alicia, Adam's wife. She used her fingers to quote the word wife. Lumakad siya palapit sa akin at hinila ako ng yakap. Tama sila, you are really pretty. Nagkomento siya. Halo-halo ang nararamdaman ko sa kanya. 1 minute, she was a bitch and then she's the sweetest girl. Sa tingin ko ay naintindihan ni Thalia ang aking munting dilema at naglakad siya patungo sa amin habang sinasabi. Don't worry dear, this girl won't do any harm to you or anyone. She pretends to be mean and a bitch, pero hindi. Nilingon ko si Alicia, why do you act like a bitch? Kinuha niya ang juice kay Thalia at umupo sa couch. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya at sinenyasan akong maupo. I did, katulad niyo ni Sebastian, arranged marriage kami ni Adam. Since day one, inisip niya na isa akong gold digger at palagi niyang pinapaalalahanan na pinakasalan ko siya para sa pera niya na hindi naman. I don't care about his money. Simula noon ay umasta ako na parang iniisip niya ako like a bitch and a gold digger. Ipinaliwanag niya. Oh, so ang magkapatid na ito ay may parehong problema ha. Iniisip na narito kami para sa kanilang pera. I do buy a lot of things with his money, but then I donate them to orphanages, schools and poor people. Dagdag niya. Since kailan kayo kasal? Curious kong tanong. Halos 2 taon na, sagot niya na ikinalaki ng mata ko. That's a long time. I trailed off. Alam ko, not gonna lie, I was hoping na iiwan niya ako within the first 6 months, pero hindi nangyari yun. Instead, he would tolerate everything I do and say, sabi niya bago sumimsim sa inumin niya. Nag-shopping ka bago kanya dinala dito? Tanong ni Thalia, at tumango siya. Nasa isang shop ako nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko, at kinaladkad ako palabas doon. Alam kong importante yun dahil medyo nag-aalala siya kaya hindi ako masyadong nakipagtalo sa kanya. Sumagot siya. Malamang mafia-related, dagdag ni Thalia. Oo, may dalang baril si Adam.
Nagpatuloy kami sa paghigop ng juice namin habang tinatanong niya ako tungkol sa buhay ko. Nauwi kami sa pag-uusap na parang dating magkakaibigan na nagkikita pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi niya rin sa akin ang tungkol sa buhay niya. Isa siyang social worker bago siya nagpakasal kay Adam, at ginagawa pa rin niya ito sa likuran niya. Hindi niya gustong malaman nito ang tungkol dito dahil hindi ito makakasama sa kanyang beach attitude. Bakit hindi kayo pumunta sa pool, girls? Biglang mungkahi ni Thalia. Kumunot ang noo ni Alicia, sana, pero wala akong dalang swimsuit o bikini. Pwede kitang pahiramin, sabi ko. Marami akong bikini, at sigurado akong babagay sa kanya ang isa. Then yes, tuwang-tuwang pagsang-ayon niya. Gagawa ako ng fruity popsicles, sabi ni Thalia, at tumango kami. Naglakad na ako papunta sa kwarto ko, sinundan ako ni Alicia. Pagkapasok niya, tumingin siya sa paligid at dumapo ang mga mata niya sa desk ko. Damn, that's a lot of colors and organization. Hinayaan kong tumingin si Alicia sa paligid habang tinatahak ko ang aking closet. Naglabas ako ng ilang bikini at pumunta para ipakita sa kanya. Ginawa mo ba ito? Tanong niya habang hawak ang isa sa mga canvases na ginawa ko. Tiningnan kong mabuti at ito ay ang pond area na may mga isda. Oo. That's so pretty, nagkomento siya. Salamat, ngumiti ako. Maingat niya itong ibinalik sa pwesto nito, bago ibinalik ang tingin sa bikini na nasa kamay ko. Mas maliit ang boobs ko kaysa sa iyo, kaya kailangan kong itali ito ng mahigpit, tumawa siya. Pwede mong gamitin ang banyo para magpalit. Ipinakita ko sa kanya ang banyo at tumango siya. Habang nagpapalit siya, pinuntahan ko ang akin. Nang matapos siya ay pumunta na ako sa banyo para magpalit. Nang matapos kami ay bumaba na kami. Inabutan kami ni Thalia ng malalaking tuwalya at isa pang inumin. Nagpasalamat kami sa kanya bago pumunta sa pool area. Huminto kami sa mga upuan, ibinagsak ang tuwalya at aming skirts bago pumunta sa hagdanan sa tubig. Naunang pumasok si Alicia at sa kalmadong ekspresyon niya, akala ko mainit ang tubig, pero sa isang paa ko, ramdam ko ang lamig na gumagapang sa katawan ko. Ang lamig naman, bulalas ko. Lumingon siya sa akin at tumawa. It's perfect. Sumandal siya sa likod, ang buong katawan niya ay nilamon ng tubig. You are insane, komento ko. Tumawa siya, alam ko. Nag-baby steps ako, hanggang sa tumama ang tubig sa hita ko. Masyado kang mabagal, umiling si Alicia. Lumangoy siya sa akin, at inabot niya ang aking wrist. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nanlamig ang buong katawan ko sa malamig na tubig, napapanganga ako ng malakas. See, hindi naman ganoon kalala. Sabi niya, muntik nang tumigil ang puso ko, sabi ko. Makalipas ang ilang minuto, nasanay na ang katawan ko sa temperatura ng tubig. Pareho kaming lumalangoy, paminsan-minsan ay nagsasabuyan na parang mga teenager. Makalipas ang kalahating oras, pumunta sa amin si Thalia na may dalang tray. Inilagay niya ito sa ground, habang lumalangoy kami malapit sa gilid. Pareho kaming kumuha ng isa at nanatili sa gilid para kainin ang popsicle. Umupo si Thalia sa upuan ng ilang minuto, tumingin sa paligid at nagpapahinga. Sana kasama ko kayong dalawa sa bahay, napabuntong hininga si Alicia, sabay ngiti. Ang bahay ay laging walang laman at tahimik, ang aming mga kasambahay ay hindi nagtagal, halos wala akong nakakausap sa kanila, at ako ay laging mag-isa sa pool. Ipinaliwanag niya. Pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gusto, nakangiting sabi ko. Sinabi ko sa kanya ng maraming beses, sabi ni Thalia. Siguro ngayon gagawin ko, sabi niya, kaya napangiti kami. Lumipas ang isa pang oras at pareho kaming nakaupo sa gilid ng pool, mga paa sa tubig. Katrina, ang iyong telepono, sabi ni Thalia habang naglalakad siya papunta sa amin, dala ang aking telepono sa kanyang mga kamay. Umalis ako sa tubig at kinuha ito. Sa kabilang banda, si Sebastian. Hinawakan ko siya sa kwelyo niya against the wall. Ngumisi siya, ipinakita ang dugwang ngipin na ikinagalit ko. I won't fucking let you go out of here alive, sabi ko. Gawin mo lahat ng gusto mo, wala akong pakialam. Mahahanap ka ng mga tao ko at sisirain ka nila, sisirain nila lahat ng mahal mo at ng pamilya mo. Bumura siya. Pinulupot ko ang isang kamay ko sa leeg niya, pinipilit kong pigilan ang supply ng oxygen niya. Sinong kasama mo? Galit na sigaw ko. Ayoko. Diniinan ko pa, napaungol siya sa sakit. Sino? Alinmang paraan ay papatayin mo ako, sinabi niya.
Sebastian, nakuha namin ang lahat ng impormasyon, narinig kong sabi ni Adam sa likod ko, at binitawan ko na yung lalaki. Bumagsak siya sa lupa na umuubo. Nagtatrabaho siya para sa kanyang kapatid, dagdag ni Adam. Nakuha na namin ang kailangan namin. Inilabas ko ang baril ko, kinarga ito at inilagay sa lalaki. Susunod na ang kapatid mo, sabi ko bago nagpaputok. Lumabas ako ng bodega at katabi ko si Adam. Ang lahat ng mga gwardya at mga taong nagtrabaho para sa kanya ay patay sa sahig. Nakasakay na kami sa van bago umuwi. Ang lalaking ito, nakakapatay ko lang ay isang sniper. Ilang linggo na niya kaming pinupuntirya ni Adam dahil sa utos ng kung sino. Muntik na kaming mabaril isang araw nang kami ay nasa field na nakikipaglaban sa isang gang na umatake sa amin. Natagpuan namin siya, at ngayon kailangan naming hanapin ang kanyang kapatid. Mabilis ang biyahe pa uwi. Binuksan ko ang pinto at pumasok na kami sa loob. Si Thalia ay nagluluto ng hapunan sa kusina. Lumingalinga ako sa paligid, at hindi ko nakita ang mga babae, tahimik ang buong bahay. Pwede ba kami makahingi ng maiinom please? Tanong ni Adam, at tumango naman si Thalia. Nasaan ang mga babae? Tanong ko habang tinatanggal ang suit ko. Nilagay ko ito sa couch bago ay unbutton ang 2 butones ng shirt ko. Naku, nasa labas sila sa tabi ng pool. Si Alicia ay nagpataning, habang si Katrina ay nagtatrabaho sa kanyang laptop, sagot ni Thalia. Itinaas ko ang aking manggas habang naglalakad ako papunta sa malalaking glass door. Napatingin ako sa labas at pareho silang nakaupo sa upuan. Si Alicia ay nakahiga, habang si Katrina ay nakaupo at may laptop sa kanyang kandungan. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nakakamangha ang itsura niya. Ang araw na kumikinang sa kanyang balat, ang kanyang basang buhok ay nanatili sa kanyang isang dibdib at maliliit na patak ng tubig sa kanyang balat. Ni minsan ay hindi ako tumingin sa isang babae, tulad ng pagtingin ko sa kanya. May kung ano sa kanya na nagpapahina sa akin. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ba ang pakiramdam na ito o may inis. Bastos ang pagtitig. Lumingon ako sa gilid ko, at nakita ko si Thalia na nakatingin sa akin na may bahagyang ngisi. Inabot niya sa akin ang juice ko. Parang si Katrina ay hindi tumititig kapag lumalangoy ako. Salamat, kinuha ko ang juice at humigop, ang malamig na liquid ay umaagos sa aking lalamunan. Sana wala siyang ginawa, tanong ni Adam kay Thalia, si Alicia ang tinutukoy. No, mabait siya at kung titingin ka sa labas, makikita mong magkakaroon siya ng bagong kaibigan, sagot ni Thalia. Kaibigan? Oo, magkasundo sila, dagdag ni Thalia. Sure, natigilan si Adam. Sa kabilang banda, si Katrina. Bumalik na sila, narinig kong sabi ni Alicia sa tabi ko. Tumangala ako mula sa laptop ko, at nakita ko si Sebastian sa may glass door, nakatingin sa amin. May hawak siyang baso sa kamay. Kailangan ko na sigurong pumasok sa loob at magbihis, sabi ni Alicia habang siya ay naupo, at inilagay ang kanyang mga paa sa gilid. Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya, aalis ka na. Knowing Adam, yes, he always likes to chill on the bed, after a rough day in the mafia world. Ipinaliwanag niya. Okay, I guess magkikita pa tayo, sabi ko. Tumawa siya. Naku, madalas mo akong makita. Napatawa din ako. Tumayo siya at pumasok sa loob. Nasa kwarto ko ang mga damit niya, kaya pumunta siya doon para magpalit. Tinapos ko na ang file na ginagawa ko, at nang matapos ay pinatay ko na ang laptop ko at itinabi. Dahil basa ako, nakatapis ako ng tuwalya, at nakalagay ang laptop. Tumayo ako, binalot ang tuwalya sa dibdib ko at kinuha ang laptop ko. Pumasok na ako sa loob, at si Thalia lang ang nagtatrabaho sa kitchen area. Tinahak ko na ang daan papunta sa kwarto ko. Nagpalit si Alicia at nasa tabi ko siya, may sinusulat sa isang papel. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ibinaba niya ang panulat sa papel bago tumingin sa akin, isinulat ko ang aking numero ng telepono. I-save ito at tawagan ako upang makuha ko ang iyo. Oh, sure. See you, ngumiti siya. See you. Lumabas siya ng kwarto, at naligo muna ako bago nagpalit. Sinuot ko ang parehong damit na suot ko kanina, dahil masyado pang maaga para sa aking pajamas. Nang matapos ako ay bumaba na ako. Dahil gabi na at papalubog na ang araw, naisipan kong pumunta sa pond area, at pakainin ng isda kasama si Alfred. Hey, pupunta ako sa pond para pakainin ng mga koi fish kasama si Alfred, pagpapaalam ko kay Thalia. Teka, wala siya ngayon sa bahay, at sinabihan niya akong pakainin mo ang mga isda, tuluyang nawala sa isip ko.
Binigyan ako ni Thalia ng isang apologetic na tingin. Okay lang, gagawin ko, paninigurado ko sa kanya. Binitawan niya ang towel sa kamay niya, at inabot sa akin ang susi ng guest house. Hinawakan ko ito bago pumunta doon. Kinuha ko ang fish food sa mga cabinet nila, at pumunta sa pond. Kumuha ako ng mga fish pellets sa palad ko at itinapon sa tubig. Ang mga koi fishes ay dumating upang kumain, medyo agresibo. Nagtapon pa ako ng pagkain at isinara ang cover ng jar. Ibinaba ko ito sa ground, bago umupo sa isa sa mga bato sa gilid, tinitigan sila. Napakaganda nilang tingnan. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng mga yabag na pababa ng hagdan. Sa pag-aakalang si Alfred iyon, nagsasalita ako ng hindi lumilingon. I fed them before you today, sabi ko nang may pag-aalinlangan. Sa loob ng isang buwan na nanatili ako sa bahay, at work from home, naglalaro kami ni Alfred upang makita kung sino ang unang magpapakain sa mga isda. Kadalasan, nakakaramdam siya ng tulog sa gabi at ako ang mananalo sa laro. Actually, nauna ka pang bumili sa akin. Napaangat ang ulo ko sa pamilyar na boses. Bumaba ang tingin ni Sebastian sa akin na tila naaliw na titig, ang magkabilang kamay ay nakalagay sa kanyang bulsa. Naka-shorts siya ngayon at gray na t-shirt. Sorry, akala ko si Alfred, humingi ako ng tawad. Umiling siya, don't be. Lumakad siya ng ilang hakbang pababa, at nagpatuloy na umupo sa isa sa malalaking bato sa harap ko. Great choice of fish, komento niya habang nakatingin sa koi. Sila lang ang malalaking isda na mayroon sila. Ang mga guppies ay matingkad at makulay ngunit sila ay napakaliit. Ang tilapia ay maganda ang sukat, ngunit sila ay dumarami na parang baliw, at sila ay mabilis na lumaki sa pond na ito. Ang molly at platy ay masyadong maliit at napahinto ako nang dumilat ako at nakita kong nakatitig siya sa akin. Hindi siya mukhang naiinis, galit o naiinis, sa halip ay mukhang naiintriga siya. Ano? Maingat kong tanong. Wala akong alam sa mga isda na sinasabi mo, pag-amin niya na isang mahinang tawa ang kumawala sa labi ko. Ipapakita ko sana sa iyo yung mga pictures nila, pero naiwan ko yung phone ko sa kwarto ko, sabi ko. Bahagya siyang tumalikod, at inabot ang cellphone niya sa bulsa. Iniharap niya ito, go ahead. Ibinaba ko ang tingin ko sa phone bago tumingin muli sa kanya. You want me to use your phone? Oo, na-curious mo ako at ngayon gusto kong malaman pa, sagot niya. I grabbed his phone and went to Google the pictures of the fish. Wala siyang password, plain black color ang wallpaper niya, pero ayos naman ang mga app niya. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan at tiningnan niya ito. Oo, mas maganda ang koi fishes. Inaprubahan niya. Palubog na ang araw at dumilim na ang paligid namin. Automatikong bumukas ang mga ilaw sa gilid ng hagdan. Dapat na tayong pumasok sa loob, narinig kong sabi niya, at tumango ako. Tumayo kaming dalawa at pinunasan ko ang aking puwet bago kunin ang food jar. Hindi ko sinasadyang natapakan ang isa sa pinakamaliit na bato na nagpadulas sa akin, at muntik na akong mahulog sa tubig. Isang kamay ang pumulupot sa braso ko, pinatatag ako bago ako nahulog. Hinila ako ni Sebastian paatras, tumama ang likod ko sa dibdib niya, at kinailangan kong itagilid ang ulo ko para tumangala. Di ba naligo ka na sa pool kanina? Tumawa siya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na narinig ko siyang tumawa, at nakita ko ang pataas na pagkibot ng kanyang mga labi sa sulok na nagpakulot ng aking sariling mga labi sa isang ngiti. Tila napansin niya at dahan-dahang bumalik ang kanyang mga labi sa manipis na linya. Let's go, dumidilim na, matigas niyang sabi. Kasalukuyan akong nasa opisina ko, kumakain ng lunch kasama si Neri. Lumabas siya at kumuha para sa amin ng masarap na chicken wrap na may mga nuggets at sauce. Narinig ko ang isang bagong notification na nag-pop up sa aking laptop, at ibinaba ko ang chicken wrap, nilinis ang aking mga kamay bago mag-click sa bagong email. Napaungol si Neri, oh come on, it's lunchtime. Enjoy your food, the emails can wait. Karaniwang hindi ako nagbubukas ng mga email o nagbabasa ng mga file sa aking lunch break, ngunit ang isang ito ay mula kay Leo at palagi niyang ini-email sa akin ang mga mahahalagang bagay. Galing kay Leo, sabi ko habang sinimulan ko itong basahin. The email talked about a charity named Wellkind Charity. May invitation card para sa isang night party, at invited ang kumpanya namin. Isinulat din ni Leo sa ibaba na hindi sila makakapunta ni Karen, kaya kailangan kong pumunta sa kanyang lugar. Ano ito? Maingat na tanong ni Neri. Ibinaling ko sa kanya ang laptop at sinimulan niya itong basahin. Kinuha ko ang chicken wrap ko, at pinagpatuloy ang pagkain ng masasarap kong pagkain. Mayroon din kaming ilang mga Sprite bilang inumin.
"Oh, I heard about that," sabi sa akin ni Neri. Mag-invite lang sila ng mga couples at laging private ang mga party nila, malayo sa media. Couples? Tanong ko, at tumango naman siya. Kailangan mong isama si Sebastian, kung hindi ay hindi kanila papasukin. Dagdag niya. Tinaas ko ang isang kilay ko, anong klaseng rule yan? At kung hindi ka pupunta, it will be a dishonor to the company. Neri pointed out. Mukhang kailangan kong kausapin si Sebastian. 3 araw na ang nakakalipas mula nang umupo kaming dalawa sa tabi ng pond at nag-usap. Simula noon ay nagkita na lang kami para sa breakfast dahil siya ay busy sa trabaho at siya ay uuwi pagkatapos ng hating gabi. And it's tomorrow night, nagbabasa si Neri. Kaunti lang ang oras ko para kausapin siya. Pagka-uwi ko, dumiretso na ako sa kwarto ko. Sinipa ko ang aking mga heels, tinanggal ang aking sinturon, at tinanggal ang tali sa aking ponytail. Tumalon ako sa aking kama at humiga na parang starfish, nakatingin sa kisame. Nanatili ako sa posisyong ito ng magandang 10 minuto bago ako umupo sa gilid. Inilagay ko ang phone ko para mag-charge sa mesa ng aking kama, at saka tinungo ang aking banyo. Naligo ako ng mainit, naghilamos ng buhok at nagsuot ng pajamas. Habang papalabas ako ng banyo at tinutuyo ang buhok ko gamit ang tuwalya, may kumatok sa pinto ko. Ibinagsak ko ang tuwalya sa kama, bago naglakad papunta doon para buksan ang pinto. Nagulat ako nang makita ko si Sebastian na nakatayo, nakalagay ang mga kamay sa bulsa. "Pwede ba kitang makausap ngayon o busy ka?" tanong niya. "Pwede tayong mag-usap. May itatanong din ako sa'yo." Sagot ko habang tumabi at pumasok siya sa kwarto ko, malapit sa couch. Umupo siya at umupo ako sa tabi niya. "Gusto mo bang mauna?" tanong niya at umiling ako ng hindi. "It can wait." "Okay, well may charity na gaganapin tomorrow, and my company got an invitation for a night party." Mukhang wala na akong itatanong. "I just wanted to ask you kung gusto mo akong samahan doon." Matigas na tanong niya. Tumango ako, "Yes sure." "Ano ang gusto mong pag-usapan?" Nagtataka niyang tanong. "Sige, gusto mo bang samahan ako sa Wellkind charity event bukas ng gabi?" Tanong ko kaya napataas siya ng kilay. Nung na-realize niya yung sinasabi ko, nakangiting sabi niya kaya natawa ako sa ekspresyon niya. "You got the invitation too?" tanong niya, at tumango naman ako. Natanggap ni Leo, pero hindi siya makakarating, kaya kailangan kong pumunta, paliwanag ko. "Well now that this is confirmed, I'll go back to work," sabi niya habang tumatayo. "Hindi ka magstay para sa dinner?" tanong ko at umiling siya ng no. "I was supposed to handle a mafia thing which is going to take a long time, and I thought na matutulog ka na sa oras na babalik ako, at kailangan kitang makausap ngayon, in case you need time to think for tomorrow." Paliwanag niya. "Oh, that's thoughtful," komento ko. "Kailangan kong umalis ngayon. See you tomorrow." Lumabas siya ng kwarto, at bumalik ako para patuyuin ang buhok ko. Makalipas ang ilang minuto, tinungo ko ang kusina kung nasaan sina Alfred at Thalia. Lumipat ang tingin nila sa akin nang makalapit ako sa kanila. "Balita ko may pupuntahan kayong party bukas." Ngumiti si Thalia. Tumango ako, "A charity party." "Maaari ka pa ring magsaya," sabi ni Alfred. "Sa palagay ko hindi, karamihan sa mga tao ay uupo at mag-uusap tungkol sa kanilang status at finance rate," sabi ko. Hindi ako pumupunta sa mga ganoong klase ng mga party, ngunit sina Leo at Karen ay pumupunta, at sa tuwing naririnig nila ang parehong bagay mula sa parehong mga tao. "How about dancing? You can have fun in a slow dance," mungkahi ni Thalia. "I never dance with anyone as I don't know how to dance." Inamin ko na napabuntong hininga silang dalawa. "Seryoso?" tanong ni Thalia, at tumango naman ako. "Kailangan nating baguhin yun," sabi ni Alfred. "Oo, marunong sumayaw si Sebastian at sigurado akong tatanungin kanya bukas," sabi ni Thalia na ikinagulat ko. "Marunong siyang sumayaw. Tuturuan kita," sabi ni Alfred na lumapit. Nilagay niya ang kamay niya sa harapan ko, at nilagay ko naman ang kamay ko sa kanya. "Ngayon ay ilagay mo ang iyong kamay sa aking balikat." Ginawa ko. Bahagya niyang nilagay ang kamay niya sa balakang ko, ngayon lumipat tayo ng side to side. Ginawa namin. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga hakbang at sinundan ko sila. I mess up a lot of times pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya at makalipas ang kalahating oras, nakagawa ako ng isang buong hakbang nang hindi nagugulo. Ipinalakpak ni Thalia ang kanyang mga kamay, na nagpalakpakan sa aking tagumpay. "Thank you," sincere kong sabi. "No worry dear," napangiti si Alfred. Ang fatherly love na hindi ko naranasan.
At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.